welcome to Crayons! I am Kuya Wancho. And I am Manuel. Are you ready to worship the Lord and listen to His words? If you are, let's get started. But before we start, let us pray. Lord, thank you for this day. Thank you that you have given us this day. Help us that we will learn about your word and help us that we will listen. Oh Lord, in Jesus' name I pray. Amen. Let's get started, kids! Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All
Magandang araw, crayons! Welcome to our story time, and ako si Ate Lovely ang magkukwento sa inyo ngayong umaga. Ngayong umaga pag-uusapan natin or ikukwento ko sa inyo ang story ni Paul as he writes letters from the prison. You can see our lesson sa Acts chapter 28 verses 11 to 31. So as we can remember from the past weeks na ating pinag-aaralan yung life ni Paul, no? So we know that he's a missionary going to different places, sharing about the good news or sharing about Jesus. But then there came a point na pinahuli ng mga Jews si Paul and they told lies about him, saying na siya is a troublemaker. But actually, and in reality, he was not a troublemaker, but instead, he is a preacher and a teacher that wherever he went, he always tells people about Jesus. So, nung time na siya ay nahuli, he had to go on a journey papuntang Italy. So, kasama niya yung isang centurion na nagga-guard sa kanya, and they had to be in a ship para lang makapag-travel papunta sa Italy. Matagal ng panahon nalaman ni Paul yung gustong ipagawa ni God sa kanya once he goes to Rome. At yun ay ang kumausap at kausapin ang mga tao na nasa Rome tungkol kay Jesus. So, during his court trials back in Caesarea, si Paul ay nakipag-usap sa governor at sinabi niya na kung pwede ba na gusto niyang ipagpatuloy yung trials from Caesarea gawin na lang sa Rome. At doon na siya humarap sa emperor which is si Caesar. Kaya nga, yun, nag-start na yung journey ni Paul kasama yung isang centurion or isang Roman guard papunta sa Rome. Sumakay sila sa isang ship kung saan yung travel nila ay o yung trip nila was a dangerous trip. But even though there was a shipwreck, iningatan pa rin ni God si Paul and lahat ng kasama ni Paul doon sa ship na yon. And then finally, nung nakarating na nga si Paul sa Rome, he was still a prisoner. He was allowed to rent a house. Ibig sabihin, pinayagan siya ng mga guards or ng governor na makapag-rent ng house at tumira sa isang bahay, pero palaging mayroon siyang guard na soldier. Kailangan niya mag-antay ng matagal na panahon para humarap siya sa harap ni Caesar for a trial or sa paghuhukom o paglilitis. Ano sa tingin ninyo ang ginawa ni Paul habang naghahantay siya ng kanyang paglilitis or para sa kanyang trial? Ayan, based dito sa picture, ano kaya sa tingin ninyo ang ginawa ni Paul habang nag-aantay siya para sa kanyang trial? If you guessed na shinare ni Paul si Jesus sa mga tao, tama kayo. Paul was only in Rome for 3 days bago siya nag-invite ng mga tao o ng mga Jewish leaders sa kanyang bahay at doon ay sinishare niya sa mga ito ang tungkol kay Jesus. Nagsisimula si Paul na mag-share simula sa umaga at patuloy siyang nagtuturo sa kanila hanggang umabot ang gabi. Araw-araw nadadagdagan ang mga taong pumupunta para marinig si Paul na mag-preach. Tinuruan ni Paul ang mga tao tungkol sa kingdom ni God. At since itong mga taong ito ay naniniwala na at alam na nila yung Old Testament, niremind na lang sila ni Paul na nung panahon na sinulat ang Old Testament, may sinabi ang Diyos na magpapadala siya ng isang hari na magre-rescue sa buong mundo from the power of sin and death. At ang tinutukoy niyang yon ay si Jesus. Because he defeated the power of sin and death at the cross and resurrection, he could save people from their sin.
may mga taong natutuwa sa mga sinishare ni Paul tungkol sa naririnig nila kay Jesus na si Jesus pala ay anak ng Diyos. At syempre, kung may mga naniniwala, meron ding mga hindi naniniwala. Pero, nagpatuloy pa rin si Paul na i-share ang gospel sa mga tao na namimit niya. Hindi na nasulat sa Bible or hindi na na-record yung mga ginawa ni Paul during that 2 years na kanyang pagkakakulong sa Rome, at hindi na rin nasabi kung paano siya humarap kay Caesar para dun sa trial na ginawa sa kanya. Pero makikita natin sa Bible na maraming letters ang nagawa si Paul habang siya ay nasa loob ng prison. Sa tulong ng Holy Spirit, tinulungan siya ni God na makapagsulat ng mga important letters na makakatulong sa maraming tao na sumunod kay Jesus. Buong buhay ni Paul, buong buhay niya na natira, wala na siyang ibang ginawa kundi siya ay mag-share tungkol kay Jesus sa ibang tao. At kung hindi man siya makakaharap sa mga tao para makapag-share, dinaan niya sa pagsulat yung kanyang pag-share. At kahit na maraming bad things ang nangyari kay Paul sa journey niya, na nagkaroon ng shipwreck, na imprison siya, hindi pa rin siya napigilan na mag-share, or hindi pa rin siya napigilang mag-follow kay God. When he was very old, ito yung isa sa mga bagay na sinulat niya kay Timothy, at sinabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now, a crown is waiting for me. I will get that crown for being right with God. Makikita natin yung mga words na yan ni Timothy ni Paul sa 2 Timothy 4:7-8. So makikita natin dito, no, sa ilang linggo nating pinag-usapan ang buhay ni Paul from the beginning, kung paano siya nakakilala kay Jesus, kung paano niya kinilala si Jesus bilang kanyang Lord and Savior, at kung paano niya i-share si Jesus sa mga taong nakikilala niya or namimit niya, at even sa mga Jews na naniniwala na kay God pero hindi pa nila alam at di pa nila sigurado na si Jesus yung Lord and Savior. Nagpatuloy lang si Paul na ibahagi yung gospel sa kanila, at sinunod lang niya yung inuutos sa kanya ng Diyos. At dito natin malalaman at dito natin napatunayan na si Paul ay isang great man of God. So, kayo mga bata, gusto nyo din ba na kayo ay maging great man of God or great woman of God? Pwede nating magawa yun kung tayo ay mag-share at magbabahagi sa maraming tao ng tungkol kay Jesus. Kung gusto niyo pang malaman kung ano yung iba pang mga bagay na sinulat ni Paul, even nung nasa prison siya or he's not yet in prison, marami siyang mga letters na sinulat sa mga tao na para basahin. Okay, actually ngayon, pwede nating, kung gusto niyo makita yon, ma-open niyo yung Bibles niyo kung may Bibles kayo. Sa New Testament, karamihan ng mga books sa New Testament, si Paul ang nagsulat. He was the one who wrote Romans, Corinthians, Galatians, Philippians, Thessalonians, Ephesians, and Colossians. Lahat ng yan ay sinulat ni Paul, at nagsulat din siya sa mga taong ito. Ito din ay mga books sa Bible si Philemon, Timothy, and Titus. Nagsulat din siya ng mga letters sa mga taong ito. At meron din book sa Bible na Philemon, Timothy, and Titus. So, how many of Paul's epistles can you find in your Bible? Yan. So, kung meron kayong time na makapag-open ng Bible, you can ask your parents, you can ask your teachers na tulungan kayong hanapin sa Bible kung ano yung mga epistles na ito na sinulat ni Paul sa Bible. So, okay kids, I hope you all enjoyed Paul's life, and I hope you're encouraged sa naging buhay ni Paul. No, even it was a long time ago, all of his letters and all of his encouragements and all of his reminders to us are still effective
during our times. So that's why the Bible became the very powerful book that was ever written. So I want you all to pray and also read your Bible every day so we will learn more about Jesus and we can share Jesus to other people as well. So this is our story time, and as we close, may I request everybody to close your eyes and let's bow down our heads. Lord, we thank you for this time. We thank you, Lord God, for the story of Paul. Thank you, Lord, for Paul's life, that despite all of his hardships, despite of the bad things that happened to him, he was able to follow you and he was able to obey whatever you want him to do. Thank you, Lord, and we ask, oh Lord, that you also help us become like him, become a good follower of you, and may we be able to share you to the people around us. Thank you, Lord, and we love you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, crayons! Welcome sa ating memory verse. Ang memory verse natin ngayong linggo ay nasa Thessalonians 5 verse 27. Sabay-sabay nating basahin in 3, 2, 1. I tell you by the authority of the Lord to read this letter to all brothers. Ang gagawin natin ay isa-isa ko na namang aalisin yung phrases hanggang sa makabisado natin yung ating memory verse. Okay? Of the Lord. Yeah. In 3, 2, 1. I tell you by the authority of the Lord to read this letter to all brothers. In 3, 2, 1, I tell you by the authority of the Lord to read this letter to all brothers. Thessalonians 5 verse 27. In 3, 2, 1, I tell you by the authority of the Lord to read this letter to all brothers. Thessalonians 5 verse 27. Okay, for the last time, sabay-sabay natin sabihin. In 3, 2, 1. I tell you by the authority of the Lord to read this letter to all brothers. Thessalonians 5 verse 27. Good job, crayons! See you again next time. Goodbye! God, I'm running for your heart. I'm running for your heart. Till I am a soul on fire. Lord, I'm longing for your ways. I'm waiting for the day
sun. Always reaching, always climbing, always second guessing the timing. But God has a plan, a purpose in this. You are his child, and don't you forget. He put that hunger in your heart. He put that fire in your soul. His love is the reason to keep on believing. When you feel like giving up, when you feel like giving in, his love is the reason to keep on believing. If we could pull back the curtain of heaven, we would see his hand on everything. Every hour, every minute, every second, he's always been in it. Don't let a shadow of a doubt take hold. Hold on to what you already know. He put that hunger in your heart. He put that fire in your soul. His love is the reason to keep on believing. When you feel like giving up, when you feel like giving in, his love is the reason to keep on believing. It's the reason, it's the reason, his love is the reason. He's the peace in the madness that you can't explain. Thank you, kids, for joining us. See you again next week. Bye! Suffering, he's closer than the air you breathe. From the start to the end, to